Ang lupa ay tahimik sa ilalim ng unang liwanag ng umaga. Ang manipis na hamog ay nakalatag sa ibabaw ng palayan na tila isang banayad na belo na yumayakap sa bawat dahon. Sa gitna ng malawak na kapatagan ay nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Ang kubo ay payak ngunit matibay. Ito ang tahanan ng magsasakang si Amador. Si Amador ay isang lalaking ang buhay ay hinubog ng araw at ulan. Ang kanyang balat ay naging kulay ng lupa dahil sa mahabang panahon na ginugol niya sa bukid. Ang kanyang mga kamay ay matigas at may mga guhit ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit may lalim na nagtatago ng mga alaala at pangarap na hindi kailanman naisigaw sa mundo. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw ay nagigising siya sa malamig na simoy ng hangin. Bumabangon siya ng walang ingay. Tinitingnan niya ang paligid na tila nakikinig sa bulong ng lupa. Para kay Amador ang lupa ay hindi lamang lugar ng pagtatanim. Ito ay kasama, ito ay saksi, ito ay tahanan ng kanyang katauhan. Sa loob ng kubo ay may isang ilaw na palaging mas maaga pang nagigising kaysa sa araw. Ito ay ang kanyang asawa na si Lira. Si Lira ay isang babae na ang anyo ay hindi maipaliwanag ng karaniwang salita. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang balat ay tila may sariling liwanag kahit sa dilim. Ang kanyang buhok ay mahaba at maitim na parang gabi na walang hanggan. Nakita siya ni Amador isang taon na ang nakalipas sa gilid ng gubat. Noon ay naglalakad siya pauwi matapos ang mahabang araw ng pagtatanim. Ang langit ay papalubog na sa dapit hapon. Ang mga puno ay tila nagbabantay sa katahimikan. At doon sa pagitan ng liwanag at dilim ay nakita niya si Lira na nakatayo sa tabi ng isang matandang puno. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya gumalaw, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang baguhin ang takbo ng hangin. Nakaramdam si Amador ng kakaibang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman. Isang kapayapaan na tila matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi niya tinanong kung sino ito. Hindi niya tinanong kung saan ito nanggaling. Sa halip ay inalok niya ito ng tubig. Tinanggap iyon ni Lira ng may banayad ng ngiti. Mula noon ay hindi na ito umalis. Ang kanilang buhay ay naging payak ngunit buo. Sa bawat umaga ay inihahanda ni Lira ang pagkain habang si Amador ay naghahanda sa bukid. Sa bawat gabi ay magkasama silang nakaupo sa labas ng kubo habang pinapanood ang mga bituin. Hindi sila madalas magsalita, hindi nila kailangan. Ang kanilang katahimikan ay sapat na upang punuin ang pagitan nila. Ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag. Napansin ni Amador na ang kanilang mga pananim ay mas mabilis lumago kaysa sa ibang bukid. Ang mga palay ay mas luntian. Ang mga tangkay ay mas matibay. Ang lupa ay tila mas buhay sa kanyang mga paa. Kahit sa panahon ng tagtuyot ay nananatiling sariwa ang kanyang pananim. Napansin din niya na si Lira ay hindi kailanman nagkasakit. Hindi siya napagod. Hindi siya nagreklamo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malinaw. Ang kanyang presensya ay tila hindi naaapektuhan ng paglipas ng panahon. Minsan sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Amador at nakita ang kubo na walang laman. Wala si Lira sa kanyang tabi. Lumabas siya at nakita ang isang liwanag sa gitna ng palayan. Ang liwanag ay mahina ngunit malinaw. At sa gitna nito ay nakita niya si Lira na nakatayo. Ang hangin sa paligid niya ay tila humihinga. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila tumutugon sa kanyang presensya. Hindi lumapit si Amador, hindi siya nagsalita. Alam niya na may mga bagay na hindi dapat gambalain. Bumalik si Lira bago sumikat ang araw. Humiga siya sa tabi ni Amador na tila walang nangyari. Hindi siya tinanong ni Amador. Pinili niyang tanggapin ang katahimikan bilang sagot. Lumipas ang mga buwan. Ang kanilang buhay ay nanatiling payapa. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang iyon ay may lihim na unti-unting lumalapit sa liwanag. Isang umaga ay dumating ang isang matandang lalaki sa kanilang bukid. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may alam na hindi alam ng iba. Tumingin siya sa palayan, tumingin siya sa kubo, at sa huli ay tumingin siya kay Amador. Naramdaman ni Amador ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang matandang lalaki ay hindi nagsalita agad. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdala ng anino sa liwanag ng umaga. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magbago ang lahat. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip sa likod ng kabundukan nang manatiling nakatayo ang matandang lalaki sa gilid ng bukid. Ang kanyang anino ay mahaba at payat sa ibabaw ng lupa.
Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay tila may sariling bigat na unti-unting lumulubog sa katahimikan ng umaga. Si Amador ay nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Ang kanyang mga paa ay nakatanim sa lupa na tila naghahanap ng lakas mula sa ilalim. Ang kanyang dibdib ay mabagal ang paghinga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang matanda ay nagdala ng pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng pagkakakilala kahit hindi pa sila nagkikita kailanman. Ang matandang lalaki ay may buhok na kulay abo na tila matagal nang hinaplos ng panahon. Ang kanyang balat ay manipis at puno ng guhit ng mga taon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Hindi ito kupas, hindi ito mahina. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin hindi lamang sa nakikita kundi pati sa nakatago. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng palayan. Yumuko siya at hinawakan ang lupa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa ibabaw nito na tila kinikilala ang isang matandang kaibigan. Nanatili siyang ganoon ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumingala siya kay Amador. Hindi agad nagsalita si Amador. Ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. May bahagi sa kanyang sarili na nais magtanong, ngunit may bahagi rin na natatakot marinig ang sagot. Sa likod niya ay bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Lira na may daladalang maliit na sisidla ng tubig. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit nang makita ng matandang lalaki si Lyra ay nagbago ang kanyang mga mata. Hindi ito takot, hindi ito galit, ito ay pagkilala. Tumigil si Lira. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa matanda. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat. Ang mga dahon ng palay ay bahagyang yumuko na parang nakikinig. Nararamdaman ni Amador ang pagitan nila. Isang lihim na hindi niya alam, ngunit bahagi siya. Lumapit ang matanda ng isang hakbang. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpakita ng pagbabanta. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Iniabot ni Lira ang sisidla ng tubig. Tinanggap iyon ng matanda. Uminom siya ng marahan. Pagkatapos ay ibinalik niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Lira. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Si Amador ay nakatayo lamang. Ang kanyang puso ay mabagal, ngunit mabigat. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng umagang iyon ay tila naging pintuan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang matanda ay lumingon kay Amador. Ang kanyang mga mata ay may katahimikan, ngunit may lalim na tila nagdadala ng maraming alaala. Sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Ito ay tinig ng isang taong matagal nang nakinig sa mundo. Sinabi niya na ang lupa ay hindi basta lupa lamang. Ito ay may alaala. Ito ay may bantay. Ito ay may pinipiling pagkatiwalaan. Tahimik si Amador. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda. Hindi siya umimik. Ang matanda ay muling tumingin kay Lira. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, ngunit hindi nangangailangan ng sagot. May mga bagay na hindi ipinapaliwanag. May mga bagay na nalalaman lamang ng mga nakakaranas. Lumipas ang ilang sandali na walang nagsalita. Sa wakas ay tumalikod ang matanda. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa bukid. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Hindi siya lumingon. Nanatili si Amador sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa matanda hanggang sa ito ay tuluyang nawala sa likod ng mga puno. Ang umaga ay nagpatuloy. Ang araw ay umakyat sa langit. Ang hangin ay muling gumalaw. Ngunit ang katahimikan ay hindi na katulad ng dati. May naiwan na tanong sa lupa. At sa puso ni Amador ay nagsimulang umusbong ang isang katotohanang matagal nang naghihintay na makilala. Mula nang dumating ang matandang lalaki ay hindi na nawala ang bigat na iniwan nito sa hangin. Ang mga araw ay nagpatuloy ngunit ang bawat sandali ay tila may bagong kahulugan. Ang lupa ay nanatiling mataba. Ang mga palay ay patuloy na lumago. Ngunit sa puso ni Amador ay may tahimik na paggising. Hindi niya ito maipaliwanag. Hindi niya ito mabigyan ng pangalan. Ngunit alam niyang may nagbago. Tuwing umaga ay gumigising siya tulad ng dati. Lumalabas siya ng kubo habang ang langit ay kulay abo pa lamang. Ang hamog ay nakahiga sa lupa na parang huling hininga ng gabi. Tinitingnan niya ang kanyang bukid na tila sinusubukang makita ang hindi nakikita. May mga sandali na pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa.
Hindi ito presensya ng tao, hindi ito presensya ng hayop. Ito ay presensya na mas malalim, mas matanda. Minsan habang siya ay nakayuko at nagtatanggal ng damo, ay naramdaman niya ang banayad na init sa kanyang likod. Tumingin siya sa paligid ngunit walang tao. Walang gumagalaw, ngunit ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi marinig ngunit maramdaman. Sa kubo ay nanatiling payapa si Lyra. Siya ay kumikilos tulad ng dati. Siya ay naghahanda ng pagkain. Siya ay naglalakad sa pagitan ng mga halaman. Siya ay nakaupo sa ilalim ng puno sa dapit hapon. Ngunit mas napapansin na ni Amador ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Napansin niya na ang mga ibon ay lumalapit kay Lyra nang walang takot. Sila ay dumadapo sa malapit. Sila ay nananatili na tila ligtas sa kanyang presensya. Napansin din niya na ang mga halaman na nahahawakan ni Lyra ay mas nagiging sariwa. Ang mga dahon ay mas nagiging luntian. Ang mga tangkay ay mas nagiging matatag. Isang gabi ay muling nagising si Amador. Ang kubo ay tahimik. Ang hangin ay malamig. At muli ay wala si Lyra sa kanyang tabi. Hindi siya agad bumangon. Nakinig siya. Ang gabi ay tila may sariling tibok. Sa huli ay lumabas siya. Ang buwan ay nakabitin sa langit na parang isang tahimik na saksi. Ang liwanag nito ay bumuhos sa palayan. At doon sa gitna ng bukid ay nakita niya si Lyra. Si Lyra ay nakatayo nang hindi gumagalaw. Ang kanyang buhok ay marahang ginagalaw ng hangin. Ang kanyang mga paa ay nakalapat sa lupa. Ngunit may kakaiba. Ang lupa sa paligid niya ay tila may mahinang liwanag. Hindi ito liwanag ng buwan. Ito ay liwanag na nagmumula sa mismong lupa. Ang mga dahon ng palay ay bahagyang nakayuko patungo sa kanya. Ang hangin ay tila umiikot sa kanyang presensya. Hindi gumalaw si Amador. Hindi siya nagsalita. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang katotohanang hindi niya kayang tanggihan. May bahagi ng kanyang asawa na hindi kabilang sa mundong kanyang kilala. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ang presensya ni Lyra ay hindi kailanman nagdala ng panganib. Ito ay nagdala ng buhay. Ito ay nagdala ng katahimikan. Matapos ang ilang sandali ay bumalik si Lyra sa kubo. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Humiga siya sa tabi ni Amador. Hindi siya tinanong ni Amador. Ngunit sa loob ng kanyang sarili ay may bagong pag-unawa. Ang mundo ay mas malawak kaysa sa kanyang nalalaman. Ang lupa ay may lihim. And ang lihim na iyon ay natutulog sa kanyang tabi. Lumipas ang mga araw at linggo. Ang bukid ni Amador ay naging paksa ng usapan ng mga tao sa baryo. Nagtataka sila kung bakit ang kanyang ani ay masagana kahit ang ibang bukid ay nahihirapan. May mga bumibisita upang tumingin. May mga nagtatanong. May mga nagdududa. Ngunit si Amador ay nanatiling tahimik. Hindi niya kayang ipaliwanag ang hindi niya lubos na uunawaan. Isang hapon habang siya ay nag-iisa sa bukid ay naramdaman niya ang banayad na panginginig ng lupa. Hindi ito lindol. Ito ay tila paghinga. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila buhay. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki. Ang lupa ay may alaala. Ang lupa ay may bantay. Sa puso ni Amador ay nagsimulang mabuo ang isang tanong na hindi na niya kayang takasan. Sa mga sumunod na araw ay hindi na mapakali ang kalooban ni Amador. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unti-unting pagbukas ng kanyang kamalayan sa mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang bawat tunog ng hangin ay tila may kahulugan. Ang bawat galaw ng dahon ay tila may sinasabi. Ang kanyang bukid ay nanatiling masagana. Ang mga tangkay ng palay ay mabibigat sa butil. Ang lupa ay hindi kailanman natuyo. Kahit ang araw ay matindi, ay nananatiling sariwa ang kanyang pananim. Ngunit kapalit ng kasaganang iyon, ay ang patuloy na paglalim ng misteryo sa kanyang paligid. Isang umaga habang siya ay naglalakad sa gilid ng kanyang bukid ay napansin niya ang hangganan kung saan nagtatapos ang palayan at nagsisimula ang gubat. Ang bahaging iyon ay matagal na niyang iniiwasan, hindi dahil sa takot kundi dahil sa paggalang. Ang gubat ay tila may sariling buhay na hindi dapat gambalain. Ang mga puno ay matataas at matatanda. Ang kanilang mga ugat ay nakaangat sa lupa na tila mga ugat ng isang nilalang na natutulog sa ilalim. Ang kanilang mga dahon ay siksik at halos hindi pinapasok ang liwanag ng araw. Tumigil si Amador sa hangganan.
Ang hangin mula sa gubat ay malamig. Ito ay naiiba sa hangin ng bukid. Ito ay may dalang amoy ng lumang lupa at lumang panahon. Habang siya ay nakatayo roon ay naramdaman niya ang isang banayad na paghila. Hindi ito pisikal. Ito ay tila tawag na hindi naririnig ngunit nauunawaan ang kanyang kalooban. Sa likod niya ay naramdaman niya ang presensya ni Lyra. Hindi siya nagulat. Hindi na bago sa kanya ang tahimik na pagdating nito. Tumabi si Lyra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa gubat. Walang takot sa kanyang mukha. Walang pag-aalangan. Ngunit may lalim na tila puno ng alaala. Hindi sila nagsalita. Ang hangin ay dumaan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon ay napansin ni Amador na ang mga dahon sa gilid ng gubat ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Ang galaw ay tila hindi basta galaw. Ito ay tila pagkilala. Ang kanyang dibdib ay bumigat ngunit hindi sa pangamba kundi sa pag-unawa na siya ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo na mas matanda sa tao. Lumipas ang ilang sandali bago tumalikod si Lyra. Naglakad siya pabalik sa kubo. Ang kanyang mga hakbang ay payapa. Nanatili si Amador sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga paa ay tila nakatanim sa lupa. May bahagi sa kanya na nais pumasok sa gubat. May bahagi na nais tuklasin ang lihim nito. Ngunit may bahagi rin na alam na ang bawat lihim ay may tamang panahon ng paglalantad. Sa gabing iyon ay hindi agad nakatulog si Amador. Ang hangin ay malamig. Ang gabi ay tahimik. Sa kanyang tabi ay natutulog si Lyra. Ang kanyang paghinga ay banayad. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit sa loob ni Amador ay may tanong na patuloy na lumalalim. Sino nga ba ang kanyang asawa? At bakit tila kinikilala siya ng lupa at ng gubat? Sa kalagitnaan ng gabi ay muli siyang nagising. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi nawala si Lyra sa kanyang tabi. Sa halip ay naramdaman niya ang init ng kanyang kamay na marahang nakapatong sa kanyang kamay. Ang init na iyon ay hindi karaniwan. Ito ay init na tila nagmumula sa mismong puso ng lupa. Hindi gumalaw si Amador. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sa labas ng kubo ay marahang gumalaw ang hangin. Sa atrophy na ng gubat ay may isang lihim na nagsimulang magising. Ang umaga ay dumating na tila walang ipinagbago ngunit sa loob ni Amador ay may tahimik na pagbabagong hindi na maibabalik. Ang liwanag ng araw ay bumuhos sa kanyang bukid tulad ng dati ngunit ngayon ay tila mas malinaw ang kanyang paningin. Hindi lamang ang nakikita ng mata kundi pati ang nararamdaman ng kalooban. Lumabas siya ng kubo habang ang hangin ay malamig pa. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay basa ng hamog. Sa bawat hakbang ay naramdaman niya ang kakaibang init na tila sumasalubong sa kanya mula sa ilalim. Hindi ito ang init ng araw. Ito ay init na tila nagmumula sa mismong puso ng lupa. Tumigil siya sa gitna ng palayan. Ang mga tangkay ng palay ay nakatayo ng matuwid. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi lamang halaman ang kanyang nakita. Nakita niya ang ugnayan. Ang lupa ay nagbibigay. Ang halaman ay tumatanggap. Ang hangin ay nag-uugnay. At sa pagitan ng lahat ay may presensyang tahimik na nagbabantay. Naalala niya ang unang araw na nakita niya si Lyra. Ang gubat ay tahimik noon. Ang hangin ay malamig. Ngunit ang kanyang puso ay hindi natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng pagdating ng isang bagay na matagal nang nakalaan. Ngayon ay nagsisimula niyang maunawaan kung bakit. Habang siya ay nakatayo ay naramdaman niya ang banayad na panginginig ng lupa. Hindi ito malakas, hindi ito mapanganib. Ito ay tila paghinga ng isang nilalang na natutulog. Hindi siya umatras. Sa halip ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kadiliman ng kanyang paningin ay may mga anyong unti-unting nabuo. Hindi ito malinaw ngunit ito ay totoo sa kanyang damdamin. Nakita niya ang lupa sa ilalim ng araw. Nakita niya ang ulan na bumabagsak. Nakita niya ang mga ugat na lumalalim sa paglipas ng panahon. At sa gitna ng lahat ay may liwanag. Isang liwanag na hindi galing sa langit kundi galing sa lupa. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang mga dahon ay marahang sumayaw. Sa likod niya ay naramdaman niya ang presensya ni Lyra. Hindi siya lumingon agad, ngunit alam niyang ito ay naroon. Lumapit si Lyra sa kanya.
Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Ang kanyang presensya ay banayad ngunit makapangyarihan. Tumabi siya kay Amador. Pareho silang nakatingin sa palayan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador na ang lahat ng kanyang itinuring na pagmamay-ari ay hindi kailanman tunay na kanya. Ang lupa ay hindi pagmamay-ari ng tao. Ang tao ay bahagi lamang ng lupa. Ang pag-unawang iyon ay hindi nagdala ng panghihinayang. Sa halip ay nagdala ito ng kapayapaan. Sa kanyang tabi ay si Lyra na tila bahagi ng mismong katotohanan iyon. Lumipas ang araw at ang gawain ay nagpatuloy. Ngunit ang bawat galaw ni Amador ay may bagong paggalang. Sa bawat hakbang ay may pag-unawa. Sa bawat paghinga ay may pakiramdam ng ugnayan. Pagsapit ng dapit hapon ay umupo siya sa harap ng kubo. Ang langit ay kulay ginto at kahel. Ang mga ulap ay mabagal ang paggalaw. Sa kanyang tabi ay si Lyra. Hindi sila nagsalita. Ngunit sa katahimikan ay may isang tanong na unti-unting nagiging malinaw. Hindi na kung sino si Lyra, kundi kung sino na siya ngayon dahil kay Lyra. Sa kailaliman ng kanyang puso ay naramdaman niya ang isang katotohanan, na ang kanyang buhay ay hindi lamang buhay ng isang magsasaka. Ito ay buhay ng isang taong pinili ng lupa upang makakita. And ang pagpiling iyon ay may dahilan na hindi pa ganap na ipinapakita. Habang lumilipas ang mga araw ay lalong tumitindi ang katahimikan sa paligid ng bukid ni Amador. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang payapang lugar. Ito ay katahimikang tila may hinihintay. Ang hangin ay patuloy na gumagalaw ngunit may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Sa bawat umaga ay nagpapatuloy si Amador sa kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos ayon sa nakasanayan, ngunit ang kanyang isipan ay mas mulat. Ang bawat hibla ng damo, ang bawat patak ng hamog, ang bawat paghinga ng lupa ay tila mas malinaw sa kanya. Ngunit kasabay ng paglinaw na iyon ay ang pagdating ng isang bagay na hindi niya pa nararanasan noon. Isang hapon habang ang araw ay nakasabit sa gitna ng langit, ay napansin niya ang isang bahagi ng kanyang bukid na tila naiiba. Ang mga tangkay ng palay sa bahaging iyon ay bahagyang nakayuko. Hindi ito tuyot, hindi ito patay, ngunit tila may dumaan na presensyang nag-iwan ng bakas. Lumapit siya. Ang lupa ay malamig sa kanyang pakiramdam. Hindi ito ang malamig ng lilim. Ito ay malamig na tila may inalis. Tumigil siya. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang hangin ay tahimik. Ang mga ibon ay wala. Ang karaniwang himig ng buhay ay tila umatras. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang presensyang hindi niya kilala. Hindi ito tulad ng presensya ni Lyra. Ang presensya ni Lyra ay nagbibigay ng init at kapayapaan. Ang presensyang ito ay walang init. Ito ay tahimik ngunit mabigat. Hindi siya gumalaw agad. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo. Makalipas ang ilang sandali ay nawala ang pakiramdam na iyon. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang mga dahon ay muling kumilos. Ngunit ang alaala ng presensyang iyon ay nanatili sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi ay tahimik ang kubo. Ang liwanag ng lampara ay mahina. Si Lyra ay nakaupo malapit sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim sa labas. Si Amador ay nakaupo sa kabilang panig. Hindi siya nagsasalita. Ngunit napansin niya na ang katahimikan ni Lyra ay naiiba. Ito ay katahimikang tila nakikinig. Tila naghihintay. Lumipas ang mga sandali. Ang hangin sa labas ay dumaan sa pagitan ng mga puno. Ang gabi ay lumalim. Sa loob ng katahimikan ay naramdaman ni Amador na may pagbabago sa mundo na hindi nakikita ng mata. Isang pagbabago na hindi maiiwasan. Isang pagbabago na unti-unting lumalapit. Sa wakas ay tumayo si Lyra. Lumapit siya sa pintuan. Hindi niya ito binuksan. Ngunit inilapit niya ang kanyang kamay sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador ang init na unti-unting kumalat sa loob ng kubo. Ito ay kaparehong init na naramdaman niya noon sa gitna ng palayan. Ang init na iyon ay hindi lamang init. Ito ay lakas. Ito ay presensya. Ito ay babala. Makalipas ang ilang sandali ay ibinaba ni Lyra ang kanyang kamay. Bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lalim na mas malinaw ngayon.
Hindi na maaaring manatiling lihim ang lahat. Sa labas ng kubo ay gumalaw ang hangin at sa kailaliman ng gabi ay may isang anino na nagpatuloy sa paglapit. Ang gabi ay naging mas malalim kaysa sa mga gabing nakaraan. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag kundi tila isang presensyang may sariling anyo. Ang hangin ay malamig ngunit hindi gumagalaw. Ang mundo ay tila huminto sa paghinga. Si Amador ay nakahiga ngunit hindi natutulog. Ang kanyang mga mata ay nakabukas sa dilim ng kubo. Sa kanyang tabi ay si Lyra na tahimik na nakahimlay. Ngunit naramdaman niya na si Lyra ay gising. Hindi ito gumagalaw ngunit ang kanyang presensya ay gising. Sa labas ay walang tunog ng insekto, walang galaw ng dahon. Ang katahimikan ay ganap. At sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Amador ang pagmamasid. Hindi niya ito nakita ngunit naramdaman niya ito ng malinaw. Isang presensya na nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Isang presensya na hindi kabilang sa kanilang mundo. Ang kanyang dibdib ay mabagal ang paghinga. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kamay ni Lyra na marahang humawak sa kanyang kamay. Ang hawak na iyon ay banayad ngunit matatag. Ito ay hawak na nagbibigay ng lakas. Sa labas ay nanatili ang presensya. Hindi ito lumapit. Hindi ito umatras. Ito ay naghihintay. Ang hangin ay tila mas lalong bumigat. Ang lupa sa ilalim ng kubo ay tila mas naging malamig. Ngunit sa kamay ni Lyra ay naramdaman ni Amador ang init. Isang init na lumalaban sa lamig. Isang init na nagmumula sa mas malalim na pinagmulan. Lumipas ang mahabang sandali. Walang gumalaw. Ngunit sa loob ni Amador ay may unti-unting pagbabago. Ang takot na dapat niyang maramdaman ay hindi dumating. Sa halip ay dumating ang pag-unawa. Ang presensyang nasa labas ay hindi basta dumaan lamang. Ito ay dumating dahil may hinahanap. Ito ay dumating dahil may naramdaman. Sa wakas ay marahang bumangon si Lyra. Hindi niya binitiwan ang kamay ni Amador hanggang sa siya ay makatayo. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit may layunin. Tumigil siya sa harap ng pintuan. Hindi niya ito binuksan. Ngunit inilapit niya ang kanyang palad sa kahoy. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador ang pagbabago sa hangin. Ang init na nagmumula kay Lyra ay kumalat. Ang lamig na nasa labas ay tila umatras. Hindi ito biglaan. Ito ay dahan-dahan. Tila ang gabi mismo ay umaatras sa kanyang presensya. Sa labas ay nawala ang pakiramdam ng pagmamasid. Ang bigat ay unti-unting nawala. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang mundo ay muling huminga. Makalipas ang ilang sandali ay ibinaba ni Lyra ang kanyang kamay. Nanatili siyang nakatayo ng ilang sandali bago siya bumalik sa higaan. Humiga siya sa tabi ni Amador. Ang kanyang presensya ay muling naging payapa. Ngunit sa puso ni Amador ay malinaw na ang isang katotohanan. May mga nilalang na gumagala sa pagitan ng mga mundo. May mga nilalang na naghahanap ng lakas ng lupa. E si Lyra ay hindi isang nilalang na maaaring gambalain. Sa labas ng kubo ay muling bumalik ang karaniwang galaw ng gabi. Ngunit sa kailaliman ng dilim ay may isang bagay na umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Sumunod na umaga ay dumating ng may kakaibang linaw. Ang liwanag ng araw ay bumuhos sa lupa na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay sariwa ngunit may dalang pakiramdam na hindi pa natatapos ang nangyari noong gabi. Si Amador ay lumabas ng kubo habang ang hamog ay nakahiga pa sa ibabaw ng palayan. Ang kanyang mga paa ay marahang tumapak sa lupa. Sa bawat hakbang ay naramdaman niya ang tahimik na tibok na matagal na niyang napapansin ngunit ngayon ay mas malinaw na. Ang lupa ay buhay. Hindi ito isang kaisipan lamang. Hindi ito imahinasyon. Ito ay katotohanang nararamdaman ng kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang bukid ay nanatiling masagana. Ang mga tangkay ng palay ay mabibigat sa bunga. Ngunit ngayon ay napansin niya ang isang bagay na dati ay hindi niya lubos na nauunawaan. Ang kanyang bukid ay tila may hangganang hindi nakikita. Ang hangganang iyon ay hindi gawa ng tao. Ito ay hangganan ng presensya. Sa loob nito ay may kapayapaan. Sa labas nito ay may ibang mundo. Sa likod niya ay naramdaman niya ang presensya ni Lyra. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Hindi siya nagsalita.
Ngunit ang kanyang presensya ay tila nakikipag-ugnayan sa mismong lupa. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador ang mas malalim na koneksyon. Tila ang kanyang paghinga ay kasabay ng paghinga ng lupa. Tila ang kanyang puso ay kasabay ng tibok ng isang bagay na mas matanda sa kanya. Naalala niya ang mga pangyayari sa gabi. Ang presensyang dumating. Ang presensyang umatras. At ang presensyang nanatili sa kanyang tabi. Hindi na siya nagtanong. Sa halip ay tinanggap niya ang katotohanan na ang kanyang buhay ay bahagi ng mas malawak na kaayusan. Habang ang araw ay patuloy na umaangat, ay naglakad siya patungo sa hangganan ng bukid at gubat. Ang mga puno ay nakatayo sa katahimikan. Ang kanilang mga anino ay mahaba sa lupa. Tumigil siya sa hangganan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang dalawang magkaibang presensya. Ang isa ay ang presensya ng gubat. Malalim, matanda, tahimik. Ang isa naman ay ang presensya sa likod niya. Banayad, maliwanag, buhay. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na si Lyra ay naroon. Sa pagitan ng dalawang presensyang iyon ay naroon siya. Hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang tulay. Ang pag-unawang iyon ay dumating ng walang salita. Ito ay dumating bilang pakiramdam. Bilang katotohanan na hindi na niya maaaring tanggihan. Ang kanyang buhay bilang magsasaka ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim at pag-ani. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng isang lupang may lihim. Isang lupang may bantay. Isang lupang may piniling kasama. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang banayad na init sa kanyang likod. Ang init na iyon ay hindi mula sa araw. Ito ay mula kay Lyra. Ang presensyang iyon ay hindi humihingi ng paliwanag. Hindi ito humihingi ng paniniwala. Ito ay simpleng naroon. At iyon ay sapat. Sa kailaliman ng lupa ay may mga ugat na patuloy na lumalalim. At sa kailaliman ng kanyang puso ay may katotohanang patuloy na umuugat. Ang katotohanang ang kanyang asawa ay hindi lamang bahagi ng kanyang buhay. Ito ay bahagi ng mismong kaluluwa ng lupa. Lumipas ang mga araw na tila may tahimik na paghahanda. Ang hangin ay patuloy na gumagalaw ngunit may dalang kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Ang langit ay malinaw ngunit sa kailaliman nito ay tila may nagmamasid. Ang lupa ay nanatiling buhay ngunit ang tibok nito ay mas mabagal, mas malalim. Si Amador ay nagpatuloy sa kanyang gawain ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi na katulad ng dati. Sa bawat galaw ay may pag-unawa. Sa bawat paghinga ay may pakiramdam ng pakikinig. Hindi lamang siya nagtatanim. Siya ay nakikipag-ugnayan. Ang kanyang mga kamay ay dumadampi sa lupa ng may paggalang. Hindi na niya ito tinitingnan bilang pagmamayari. Ito ay isang presensyang kanyang inaalagaan. Isang presensyang kanyang pinangangalagaan. Sa kanyang tabi ay si Lyra na patuloy na nananatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tulad ng liwanag na hindi kumukupas. Ngunit ngayon ay napansin ni Amador ang isang bagay na bago. May mga sandali na si Lyra ay nakatingin sa malayo. Hindi sa bukid, hindi sa gubat, kundi sa isang bagay na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakikinig sa isang tawag na hindi naririnig ng iba. Isang hapon habang ang araw ay papalubog ay naramdaman ni Amador ang pagbabago sa hangin. Ang init ng araw ay unti-unting napalitan ng malamig na simoy. Ang mga dahon ng palay ay marahang yumuko na tila may dumaan na presensya. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang dibdib ay bumigat. Hindi ito takot. Ito ay pagkilala. Ang presensyang iyon ay kapareho ng presensyang naramdaman niya noon sa gabi. Ngunit ngayon ay mas malapit, mas malinaw. Sa likod niya ay si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang hangin sa paligid niya ay gumagalaw ng may layunin. Ang lupa sa ilalim nila ay tila tumugon. Ang banayad na init ay muling kumalat. Ngunit kasabay nito ay naramdaman ni Amador ang lamig na nagmumula sa labas ng kanilang lupain. Dalawang magkaibang lakas, dalawang magkaibang presensya. Isa ay nagbibigay buhay. Isa ay naghahanap. Nanatiling nakatayo si Amador. Hindi siya umatras. Hindi siya nagsalita. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya na siya ay bahagi ng pagsubok na iyon. Hindi siya pinili upang lumaban. Pinili siya upang manatili. Pinili siya upang maging saksi. Lumipas ang mahabang sandali.
Ang hangin ay umikot, ang lupa ay huminga. At sa huli ay umatras ang lamig. Hindi ito tuluyang nawala. Ito ay umatras lamang. Tila naghihintay ng tamang panahon. Binuksan ni Lyra ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay malinaw ngunit may lalim na hindi pa nakita ni Amador noon. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang isang bagay na matagal nang nasa kanyang harapan. Ang presensya ni Lyra ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa lupa. Ito ay para sa balanse. At ang balanse na iyon ay nagsisimula ng subukin. Sa dapit hapon ay umupo si Amador sa harap ng kubo. Ang langit ay unti-unting naging madilim. Ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw. Sa kanyang tabi ay si Lyra. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng salita. Ito ay pagkilala. Sa kailaliman ng gabi ay naramdaman ni Amador na ang panahon ng katahimikan ay papalapit na sa wakas nito. Kasabay nito ay ang pagdating ng isang katotohanang hindi na maaaring manatiling nakatago. Ang gabi ay bumagsak sa lupa ng may kakaibang kabigatan. Ang mga bituin ay nakabitin sa langit na tila mga matang tahimik na nagmamasid. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang mundo ay tila naghihintay ng isang sandaling matagal nang nakalaan. Si Amador ay nakatayo sa labas ng kanyang kubo. Ang kanyang mga paa ay nakatanim sa lupa na tila bahagi na nito. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang dibdib ay pupuno ng pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan noon. Sa kanyang likod ay si Lyra. Ang kanyang presensya ay mas maliwanag kaysa sa gabi sa kanilang paligid. Hindi ito liwanag na nakikita ng mata lamang. Ito ay liwanag na nararamdaman. Liwanag na nagmumula sa kanyang pagkatao. Ang lupa sa paligid nila ay tahimik ngunit buhay. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador ang lamig na unti-unting lumalapit. Ang lamig ay hindi dala ng hangin. Ito ay presensya. Ang presensyang matagal nang nagmamasid. Ang presensyang matagal nang naghihintay. Ngunit ngayon ay hindi ito nanatili sa dilim. Ito ay lumapit. Ang lupa sa hangganan ng bukid at gubat ay bahagyang nanginig. Ang mga dahon ay marahang gumalaw. Ang hangin ay naging mabigat. Nanatiling nakatayo si Amador. Hindi siya umatras. Hindi siya nagsalita. Sa kanyang likod ay naramdaman niya ang paglapit ni Lyra. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa kamay ni Amador. Ang hawak na iyon ay hindi lamang hawak ng isang asawa. Ito ay hawak ng isang presensyang mas matanda sa panahon. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amador ang init na dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang buong katawan. Ang init na iyon ay nagdala ng liwanag sa kanyang kamalayan. At sa liwanag na iyon ay nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang lupa noong ito ay bata pa. Nakita niya ang mga puno noong sila ay nagsisimula pa lamang. Nakita niya ang mga ugat na lumalalim sa paglipas ng panahon. At sa gitna ng lahat ay nakita niya si Lyra. Hindi bilang isang karaniwang babae, kundi bilang isang bantay. Isang diwata na ipinanganak mula sa kaluluwa ng lupa. Ang kanyang presensya ay hindi aksidente. Ang kanyang presensya ay layunin. Siya ay naroon upang magbantay. Siya ay naroon upang magpanatili ng balanse. Siya ay naroon upang protektahan ang lupa mula sa mga presensyang naghahangad na kunin ang lakas nito. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Amador kung bakit siya ang pinili. Hindi dahil siya ay makapangyarihan, kundi dahil siya ay marunong makinig, marunong gumalang, marunong magmahal ng lupa ng walang pag-angkin. Ang lamig na nasa hangganan ay nanatili, ngunit hindi ito lumapit pa. Ang liwanag ni Lyra ay sapat upang pigilan ito. Hindi bilang pananakot, kundi bilang paalala na ang lupang ito ay may bantay, na ang lupang ito ay hindi nag-iisa. Sa sandaling iyon ay nawala ang huling bakas ng pagdududa sa puso ni Amador. Ang kanyang asawa ay isang diwata, at ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging karaniwan. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Ang kanyang naramdaman ay dangal. Dangal na siya ay piniling maging kasama ng isang nilalang na bahagi ng mismong kaluluwa ng mundo. Sa ilalim ng tahimik na langit ay nanatili silang magkatabi. Ang magsasaka at ang diwata, magkasama sa lupang kanilang pinangangalagaan. At sa kailaliman ng lupa ay patuloy na tumibok ang lihim na mag-uugnay sa kanilang dalawa magpakailanman.